Panibagong experiment na naman tayo ngayong araw. Kung maalala nyo, unang experiment ko ay gumamit ako ng DIY LiFePO4 motorcycle battery at chinarge ko ito sa solar panel direkta at hindi ako gumamit ng solar charge controller. At nakita nga natin ang resulta na 12.8 volts ang full charge capacity na kayang ibigay ng solar panel. Maraming nag-comment sa video ko na ang 12.8 volts daw ay nominal voltage lang ng LiFePO4 battery at tama nga naman. Siguro ang gusto lang nilang marinig ay hindi kaya isagad ng solar panel ang 13.2 to 13.6 volts. Merong nagsasabi na 13.2 volts ang full charge, meron ding nagsasabi ng 13.4, 13.6 volts at meron ding nagsabi na 14.6 volts. Kung sabagay, meron talagang mga tao na masyadong subjective, nakabase sila sa nabasa nila, naririnig nila, or sa experience nila, kaya minsan nagkakaroon ng biases. Anyway, ang purpose ng experiment ko na ito ay para maipakita ang aktual na resulta base sa mismong performance ng battery at solar panel. Objectivity ang style ko sa mga ganitong experiment kasi ang ipinapakita ko dito ay yung actual result. Kaya ito man ay sakto or hindi akma sa gusto mong resulta, wala tayong magagawa dahil ito ay resulta ng totoong experiment. Kaya tara, sit back and relax. Itong next experiment natin ay magcha-charge pa rin tayo ng DIY LiFePO4 motorcycle battery pero this time gagamit na ako ng solar charge controller. At ngayon nga, gagamit ako ng 30 amperes na PWM solar charge controller. 30 amperes ang gagamitin ko dahil ito ang available sa akin sa ngayon. Itong battery na i-charge ko ay nasa low bat state pa din. Ibig sabihin, itong battery na ito ay gumana na ang LVD or yung tinatawag na low voltage disconnect. Pansinin nyo itong video na ito. Sa 10.8 volts, umaandar pa rin yung electric fan. Pero once na mag-drop ng 10.7 volts, automatic nang titigil ang supply ng BMS. Take note, minsan nagbabago ang cutoff voltage depende sa lakas ng draw ng current pero at a very small difference. Eto na. Proceed na tayo sa actual charging. So 10.9 volts ang karga ng battery at ito ay i-charge pa rin natin sa parehong solar panel na ginamit ko last time. Ang pinagkaiba lang sa ngayon, gumamit naman ako ng solar charge controller para makita natin kung ano ang pinagkaiba nila pagdating sa charging. Para sa mga gumagamit ng solar charge controller, mabuting basahin ang manual nito dahil meron niyang settings pagdating sa charging at discharge depende sa kung anong klase ng battery ang gamit mo. Since naka-LiFePO4 battery ako ngayon, ang magiging acceptable voltage dito ay 14 to 14.6 volts. Pwede mong iset sa 14.4 volts para sa optimal charging or mas mataas pa. Or sa mas mababa na 14.2 volts para mas less aggressive ang charging. Yung iba kasi, mas prefer nila mas mataas like 14.6 volts. Siguro, iniisip nila na kapag mas mataas ang voltage, mas malakas. Ayun nga lang, ilang buwan lang ay buntis na yung battery nila. Kaya ako, mas prefer ko ang less aggressive na charging kasi nakakatulong ito para mas maprolong pa ang battery life. Ayan, ilang minuto pa lang ang nakakalipas, meron ng 11.3 volts. Ito kaya ay malalampasan ang 12.8 volts o parehas lang. Tara, alamin natin. At yun nga, dahil sa medyo na busy ako, tara, check natin. Mas mahaba ang charging time na binigay ko sa ngayon para ma-maximize ang capacity ng solar panel since na ito ay underrated kumpara sa battery na naka-charge. At ayun na nga, na-break natin ang 12.8 volts dahil ito ay umabot ng 13.2 volts.
Para sa peace of mind ng iba nating mga ka-DIY, sinubukan ko din itong i-charge sa iba't ibang klase ng battery chargers. Para makita natin at ang resulta, meron itong maximum na 13.2 volts. Ang experiment na ito ay nagbigay ng malinaw na idea base sa mga resulta na mas efficient ang solar charging kapag merong solar charge controller. Nang dahil base sa unang experiment ko, hindi ako gumamit ng solar charge controller pero ang maximum voltage lang na kinaya ng solar panel ay nasa 12.8 volts lang. Kumpara naman sa ngayon na umabot siya ng 13.2 volts na dahil tayo ay gumamit na ng solar charge controller. At dito nagtatapos ang aking mixing video ngayong araw at mangyaring mag-iwan ng comment o suggestion patungkol sa video kong ito. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay kay AVG Solutions at isang magandang araw sa ating lahat. AVG Solutions. Don't forget to subscribe.